Hello guys! So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano magbasa ng chart. Okay? So una, kailangan nyong malaman kung ano ba talaga ang kulay red at saka green. Okay? So merong mga nagtatanong sa akin kung paano bumili, kung kailan bibili or kailan magbebenta. So una, kailangan titignan mo muna ang candlestick. So, ito yung tinatawag na candlestick. Yan. Pag sinabing green candle yan, ibig sabihin tumataas yung presyo. Okay? Tumataas yung presyo pag naka-green candle siya. So, pag namula naman siya, ibig sabihin pababa ang presyo. Okay? So, dito, kailangan mong makita ang tinatawag nilang resistance and support. So, ang importante yon. Kumbaga, parang isa siyang guide. Okay? Siya yung magga-guide sa'yo kung saan ka pwedeng bumili at magbenta. So, yun ang tinatawag nilang resistance and support. So, pag sinabing resistance, ibig sabihin, pag bumili ka sa mababa, ibig sabihin support. Ito yun. Ito yung support, mababa. Pag tumaas, pag bumili ka dyan, pag tumaas siya, ito yung resistance, yung pinakamataas. Okay? Pag bumaba ulit, support. Okay? So, bibili ka na naman sa support. Pag tumaas, okay? Resistance ulit. Okay? Pag bumaba, support. Pag tumaas, resistance. Okay? Ulitin ko. Pag tumaas, yung candlestick, at huminto siya sa taas, tapos namula, ibig sabihin, resistance. Okay? So, galing ka sa support. Galing ka sa support. So, kapag dito naman, galing ka sa resistance, bumaba. Pag huminto sa baba, support. Okay? Support. Support sa baba, resistance sa taas. Okay? Tapos, support sa baba. Ganun lang po. So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung ano ang time frame. Okay? So, ang time frame, dito makikita kung yung mga bawat candle. So, bawat candle yan is nagre-represent ng kung anong time frame siya. So, example, dito. Ito, naka 1 day tayo. So, ito yung time frame na tinatawag. Okay? So, naka 1 day tayo. 1 day. 4 hours, 2 hours, 1 hour, 45 minutes, 30 minutes. Ayan. Pero pag malaking M yun, 1 month yun. Okay? Ayan. Meron dyan. Tapos, meron pang indicator. Okay? So, dito indicator. Ayan. Ito, FX indicator. So, una, tuturo ko muna sa inyo kung ano ang time frame. So, titingin muna tayo sa time frame na 1 day. So, importante, 1 day, titignan mo kung nasaan na ba talaga yung presyo. Kasi kung nilagay mo siya sa 1 minute, yan, hindi mo alam kung nasaan ang presyo. Okay? Napakasimple. Pag nilagay mo sa 1 minute, hindi mo alam kung nasaan ang presyo. Okay? Yan. 5 minutes, 15 minutes. Okay? Lagay mo muna sa 1 day bago ka lumipat ng ano. Pag ganito ang setup, ibaba nyo lang dito sa scroll. Okay? Zoom out, zoom in. Okay? Scroll nyo dito. Dito naman sa gitna, scroll nyo. Okay? Zoom out, zoom in. Next is, kung nakita nyo na yung time frame ninyo, okay, so nakita nyo na kung nasaan na yung price.
Okay? So, gagamit naman tayo ng tools. Okay? Ang tools na ginagamit ko is dito mo makikita sa kaliwa. Okay? Ang karaniwang ginagamit kong tools is trend line. Ito, tool number 2. Okay? Trend line. Next is horizontal. Okay? Lagyan ko ng star. Trend line. Okay? Horizontal line. Tapos tool number 3 tayo. So, ang ginagamit ko lang dito is fib retracement. Okay? Tool number 4, yung brush. Gumagamit ako ng brush. Then, tool number 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tool number 5, ang ginagamit ko dito is price label lang. And then, yun lang. Yun lang ang karaniwang ginagamit ko. Tapos dito naman sa basurahan, ito, kung i-delete ko yung mga pinagagawa ko rito. Okay, example, meron akong ginawang linya. Okay, delete ko lang yan pag tinatamad ako. So, lahat ng mga in-star ko dyan, pag naka-star siya, mapupunta siya dito. Okay, so set up ko lang yan. Yan yung mga karinong ginagamit ko lang. Okay? So, pag na-set up nyo na yung mga tools na kailangan nyong gagamitin ninyo, mga kailangan nyong gamitin, pag na-set up nyo na, so ang susunod natin gagawin is hahanapin natin ang resistance and support. Okay? So, mahalaga yung resistance and support kasi po, kailangan nating makita yun para dun tayo bibili at dun tayo magbebenta. Okay? Di ba sabi nga po nila is buy low, sell high. Okay? Buy low, sell high. Di ba? So, meron pang tinatawag nilang buy support. Okay? Buy support, sell resistance. Ulitin ko. Buy support, sell resistance. Okay? Buy low, sell high. Buy support, sell resistance. Okay? So, yung tinuro ko sa inyo kanina, pag tumaas, ano yung nasa taas? Resistance. Pag ano yung nasa baba? Support. Okay? So, hanapin na natin yung resistance and support. Okay? So, gagamit ako ng ito dito sa may dito ko kuha kasi naka-favorite siya eh. Star ko. So, gagamit ako ng horizontal trend line. Okay? Click ko yung trend line. So, hanap ako ng resistance and support. So, ito yung resistance kasi nasa taas siya. Di ba? Galing sa baba. Tumaas. So, ito yung resistance. Okay? Kukunin ko to. Tapos, resistance. So, pagdudugtungin mo lang yung resistance to resistance. Resistance. Okay? Resistance yan kasi dito baba. Tapos tumaas. Resistance na to. And then, sunod, support. So, titingin tayo ng support. Pwede rito, support dito, support dito, support dito. So, meron tayong tatlo. 1, 2, and 3. Dikit natin dyan. Pwede rin dito. Kung gusto nyo, dito. May namula dito. Ganyan. Pwede yan. So, bubuo tayo ng pattern. Kailangan mahalaga ang meron tayong pattern para meron tayong masusundan na maaari niyang puntahan. Okay? So, meron na tayong nabuong dalawang pattern dito na triangle. So, una, ito kay kulay natin, yellow. Okay? Medyo kapalan natin ng konti para makita yung mukha. Yan, yellow. Yan, yellow na triangle. So, nakikita nyo ba? Yan. So, makikita nyo unang pattern natin is, yan, triangle.
Yan. Kumbaga, symmetrical triangle ang tawag dyan. Basta triangle na lang. Basic lang tayo. Okay? Sunod, meron pang isa pang triangle. Kukulayan natin ng blue. Kapalan natin ulit. Okay? So, blue. Dito siya. Okay. Blue. Tapos, ta-triangle siya dito papunta sa yellow na dito. Okay? Yan. So, dalawa na yung triangle natin. So, itong pattern natin is pwede siyang, so ito na yung support ha, support, support. So, ibig sabihin, pwede siyang bumaba dito, magiging support. Okay? Pwede siyang bumaba dito, magiging support dito. Okay? Magkakaroon ng support. Pag tumaas, magkakaroon ng resistance. Pag bumaba, magkakaroon ng support. Kasi ito yung pattern, mahalaga yung pattern natin. Kasi doon natin na, kumbaga, malalaman kung saan siya pwedeng pumunta. Diba? So, naging ano na siya, support, resistance, support, and then resistance. So, ito yung sinasabi ko, okay? So, pag dito, bumaba siya dito sa support, gumawa siya ng support, bibili ka. Tapos, tumaas siya, nagpunta siya dito, naging resistance, magbenta ka. Pag bumaba ulit, bili ka. Pag tumaas, magbenta ka. Okay? So, bumaba, buy low, tumaas, sell high. Bumaba, buy low, tumaas, sell high. Okay? Basic lang. So, meron pa isa pang pattern ito. Oh. Bumaba. Okay? Naging support. Okay? Tumaas, naging resistance. Bumaba, naging support. Tumaas, naging resistance. Okay? So, dalawang pattern po yan. So, ang ginagamit natin ngayon is si XRP para madali lang magkaroon ng pattern siya. So, sunod, pwede nyong gamitan ito. Kumbaga, kailangan na marami tayong pattern na makita para madali natin makita kung saan sila pupunta. In case na yung unang pattern natin is hindi nasunod. Okay? So, i-click ko tong resistance. So, kailangan ang ipe-predict ninyo is dalawa. So, yung prediction nyo is dapat pataas at saka pababa. Para in case na pag tumaas, okay siya, kita ka. Pero pag pababa, alam nyo na kung saan kayo bibili. Okay? So, i-click ko to. Hahanap pa tayo ng iba pang pattern sa loob ng pattern. Okay? Click ko yun. I-clone ko lang siya. Okay? Tapos, hahanapan ko lang to na itutugmang support. Okay? So, ayun. Dito natin nakita, tugma. Ito. Okay? Tumugma siya rito. Support dito. Support dito. Yan. Okay? So, pwedeng, tulad ng sinasabi ko sa inyo sa loob ng pattern, okay, meron pang pattern. Okay? So, ito, pwedeng bumaba dito. Okay? Support. Tumaas, resistance. Support, resistance. Support, resistance. So, pwede siyang maglaro dito sa loob ng pattern na ito, maliban sa triangle. Okay? So, ang pattern natin ngayon is naging rectangle. Okay? Palitan natin ng kulay. Okay. Orange o red. Ayan. So, naging red siya. So, example lang ito kung sakali lang siya na bumaba dito at tumaas at hindi siya dumiretsyong tumaas. Okay? So, may mga potential na pattern pa tayo na maaari niyang puntahan. Okay? So, pwede ring ibaba nyo din ito. So, kung sakali lang siya ito, sumadsad pa, kung sakaling ito, dumiretso pa siya dito. Ulitin natin.
Okay, so kung sakaling ito bumaba at dumiretso pa, so mag-a-adjust tayo. Mag-a-adjust tayo, hahanap tayo ng support. Okay, so ibababa natin dito kasi meron support dito. I-adjust natin dito. Dito or dito, depende. Okay? So malay mo dito pala siya maglalaro. Okay? Yan. Pwede, di ba? So mag-a-adjust ka lang. So every time na ma-hit niya yung pag na-break niya, ibig sabihin na break, kumbaga nilagpasan niya yung line mo na support, ibig sabihin mag-a-adjust ka. Pag nilagpasan niya yung line ng resistance mo, mag-a-adjust ka or gagawa ka ng isa pang pattern sa loob ng pattern. Okay? So sa mga nalilito dyan, mag-message lang kayo. Okay? Mag-PM lang kayo sa akin. Okay, next is, so yun na po yung tools na ginagamit ko. So paano naman po ay ang indicator? So ang indicator na ginagamit ko, so dito tayo pupunta, FX, yan, indicator and strategies. Okay, so ito yung mga karaniwang ginagamit ko is MACD and RSI. Okay, MACD, yan, MACD, tsaka RSI. Okay, or ito, Relative Strength Index. So, sa RSI muna tayo. Yan. So, kung mapapansin ninyo, meron tayong line dito na naka siya sa 70 tsaka 30. Okay? So, ito yung basehan mo kung kailan ka pwedeng bumili at pwede ka magbenta. Okay? So, ituturo ko sa inyo. Okay, so dito, example dito pansinin nyo dito. Pansinin nyo dito. Okay? Pansinin nyo dito. Okay, yung guhit niya pababa. Guhitan nyo dito sa baba, mapapansin niyo. So, nasa 30 po siya. Okay? Ang RSI niya is 30. Kung mapapansin niyo dito nyo makikita or dito sa gilid. Okay? So, ito, lilinyahan ko Okay, nasa linya, pababa. Ito siya. So, 30 siya. So, from 30, okay, below, pwede kayong bumili. Okay? So, pag bumili kayo, yun ang basehan nyo na it's time to buy. Okay? So, once na tumaas naman siya ng 70, okay? So, from 70, pwede na kayo magtinda or kung gusto nyo, hintayin nyo pang mag 100 or 90, yan. Depende po sa inyo. Depende kung kontento na kayo o gusto nyo pang tumaas pa. Pero dito ang basehan dito is pag nasa 70 na siya, kailangan nyo nang magbenta. Okay? Ulitin ko, pag nasa 30, bumili kayo. Or 30 below, bumili kayo. Pag pumalo na siya ng 70, magbenta na kayo. Or pataas pa ng more than 70, magbenta na kayo. Okay? So, si MACD naman, okay, si MACD. Yan. Yan, si MACD. Okay? So, ito yung magandang example na pwede kong i-share sa inyo. So, kailangan meron kayong pattern na nasusundin. Okay? So, once na dito si green, okay? Okay, dito muna tayo sa pula. Sa pula. Kailan kayo pwedeng bumili? Okay? So, papansinin ninyo muna yung pattern ninyo kung tutugma. Okay? Kung sa tingin nyo, didikit siya dito sa support na nilagay ninyo, okay, bumili kayo. Kasi dito nyo makikita, papansinin nyo sa baba, okay, meron ding candle si MACD. Okay? May candle si MACD.
Meron kayo mapapansin dito is may pula at saka puti. Okay? So dito, dito ako bumibili o dito ako pumapasok sa puti. Okay? So pag bumili ako dito sa puti, mapapansin ninyo yung kulay niya is, ay magbabago from red. Tapos yung size niya is unti-unting lumiliit. Ibig sabihin, tumataas yan. Okay? Pag green naman, mamumuti, ibig sabihin, pag paliit ng paliit, bumababa. Okay? So ako kasi is bumibili ako dito sa red. Bumibili ako dito sa red. Bumibili ako dito sa puti after ng red. Okay? Bumili ako. Okay? So tumataas yung yung stock ko or yung coin ko. Tapos nagkulay green. So sa green pa lang is from puti dito, tapos nag-green, tapos tumaas ng green na ganito, profit ka na. So hihintayin mo si green na mamuti bago ka magbenta. Okay? Katulad nito. Tignan natin dito sa may time frame ng 4 hours. Okay, ito. Okay, so ganito, itong example. So bumili ako dito sa, papansin niyo to, red, dito sa candle ng MACD. Okay, so bumili ako dito sa puti. Okay, puti. Habang paputi siya, paliit siya ng paliit, kumikita ako. Dito pa lang is nagpo-profit na ako. Okay? So, pag pumasok na tong green, tuloy-tuloy pa yan. Huwag ka muna magbebenta. Okay? Ulitin ko. Pag bumili ka dito after ng red, huwag kang magbebenta. Okay? Hanggang sa lumabas yung puti ng green. Okay? Sa green, tapos lumabas yung puti, magbenta ka na kasi pababa yan. Okay? So, effective lang po ang yung MACD kapag pa-uptrend. Maganda siyang gamitin pag pa-uptrend. Ibig sabihin ng pa-uptrend, pataas. Ito yun, uptrend, pa ganun. Okay? Pag downtrend, pababa. Okay? So, gayahin natin to. I-copy ko lang ito. Copy ko lang ito. Clone. So, tignan natin yung uptrend niya. Kung saan siya pwedeng umangat. Yan. Pwede dyan, di ba? So, pag yan, pwedeng tumaas yan dito. Okay? Bababa ulit. Tataas. Yan yung uptrend line natin. Uptrend line. Okay? Tapos downtrend natin yan. Or papapunta siya dito. Okay? Downtrend. So, ayun lang po yung video ko ngayon. Sana magustuhan ninyo. Sana maintindihan ninyo. Kung di nyo man naintindihan, mag-message lang kayo sa akin. PM nyo lang ako. Nandito lang ako. Tutulungan ko kayo. At sana pag natuto na kayo, turuan nyo din sana yung mga gustong matuto nito. Okay? So, sinishare ko sa inyo kasi hindi ko naman pwedeng i-share sa inyo yung pera ko. Kumbaga, yung knowledge ko. Okay? Share your blessings. Sabi nga nila. Pero ang blessings na may i-share ko sa inyo is yung knowledge ko lang. Okay? So, thank you guys. Sana may natutunan kayo. PM lang. Okay? Bye!